So, kamusta po mga ka-streetwise, no? So, mga kababayan, reaksyonan po natin itong fake news na pinagkalat po ng mga DDS. And actually, mga matatandang DDS na nga po itong mga to. At alam niyo nakakatawa dito, no? Di ba? Ang tatandaan nyo na, pero niloloko nyo pa rin yung mga sarili ninyo. Alam nyo mukha na kayong tanga sa pinagagawa ninyo na alam nyo ng mali, pinipilit nyo pa. Bali wala na sa inyo credibility basta makapanloko lang kayo eh. So ito nga po yung attendees nung nangyari po na rally doon po sa Mandawi. Okay. So una sa lahat mga kababayan, no, ito yung ano eh, malamang alam niyo na to eh. Kasi nag-trending po ito. Oh, meron pong rally na nangyari doon po sa Mandawi. So sabi dito okay. Supporters of the Duterte family chant in unison after former President Rodrigo Duterte delivered his speech at the Cebu People's Indignation Rally against impeachment, corruption, oppression, illegal drugs, and criminality in Mandawi City. Alam niyo mga kababayan ko nung nakakatawa dito, dapat itong rally po na to, dapat ito is anti-Duterte dapat ito. Kayo mga taga Cebu talaga, mga engot din kayo eh. So una sa lahat, tinanong niyo ano ang pinaglaban sa rally? Corruption, oppression, illegal drugs, and criminality. Eh lahat po yung ginawa ni Digong. Oh, yung corruption. Tandaan natin mga kababayan, no, na nung panahon po ni Digong, mas lalo pong lumala ang korupsyon. Actually, meron po tayong data na pinakita dati pa yan kasi na-content na po natin yan. Tapos syempre, anong tawag mo sa Parmali? Corruption yun, di ba? Pogo. Corruption din po yun, di ba? Oh. Tapos ito oppression. O sino ba nag-oppress nung panahon ni Digong? Di ba sila rin? Pinasarado nila yung ABS-CBN. O, yung mga kritiko po nila, siniraan nila, yung iba pinakulong, kinasuhan. O si Robredo, di ba? Siniraan ng mga DDS yan. Sinabi nilang buntis si Lenny. Ngayon, alam niyo nakakatawa, no? Yung regarding dyan sa buntis si Lenny, mga DDS po talaga nagpakalat niyan. Tapos nung nakaraang nga pong eleksyon, hinahanap kung sino ba nagpasimuno niyan, wala man lang umaamin sa kanila. Oh. Tapos yung oppression, di ba, ginawa nila kay Dilima, pinakulong, wala naman palang kasalanan, kinasuhan si Trillanes, oppression. Illegal drugs, so alam naman po natin yan, na ang mga Duterte po talaga ang lord of all drug lords. O criminality. Ilan ang pinapatay ni Digong? 30,000. O dapat ang rally po na yan, dapat po, di ba, corruption, oppression, illegal drugs, and criminality, dapat po dyan, para kay Duterte. Wala, tanga kayo eh. O parang ganito, parang tanga-tanga kayo dito. So ito, merong 3 leaders dito na matatanda na, pero isip bata pa din. O di ba ito, si Richard Mata. O tingnan nyo Richard and Erica Mata. And actually mga kababayan, si Richard Mata po, doktor pala siya. Na siya po ang isa po sa mga nag-promote ng peking gamot nung pandemic. So ito nga po yung Fabunan antiviral injection. Dami naniwala dito Dr. Mata Dami naniwala dun actually Fabunan antiviral mga kababayan. Hindi naman po kasi antiviral yon. Anti-inflammatory po yun. So, hindi po siya probado ng FDA. Pero ito si Richard Mata, hindi ko alam kung magkano binayad sa kanya ni Mario Marcos kung meron man. Diba? Para po i-promote yung na yan, yung fabunan na yan, no? So, nawala tuloy ako. So, ang point ko dito, ito yung pinakakalat nilang fake news. So, ganyan daw po kadami ang pumunta doon po sa rally ni Digong. Yan po. Tapos meron pang isa dito, si Jason Sa, wala nang pagbabago dito. Pangit na nga, fake news pa, bungal pa. Di ba? Actually, pinakaayo ko sa pinakaayo kong katayuan to. Kunwari, si Jason Sa ako. No? Pangit ka na, fake news ka pa. Di ba, bungal ka pa. Di ba? So, yan. Ganyan daw po kadami. Pati pa itong isa, si Greco Belica. Isa rin tanga to no? Si Greco Belica. And actually, mga kababayan, wala namang problema kung ayan po talaga yung rally. Okay lang, yun nga lang po fake news po ito kasi una sa lahat, mga kababayan, yung rally po na nangyari sa Mandawi, meron pong grid chairs po sa harapan ng stage.
Eh, ba't dito wala? Oh. So ngayon, nalaman po natin na ito palang mga kuha po na to ay galing pala sa ano, sa, sa isang event po sa Cebu. Oh, so, fake news po ito. So, yung mga image pala na yan na pinagkakalat pala ng mga matatandang DDS po na to, nanggaling pala ito sa ano, sa Prince Shakers. Planet Shakers pala, okay. Sorry. Planet Shakers na concert sa Cebu City. So, ito po yun, no? Ito yun, no? Yung picture po na yan. So, ito po yun, no? So, 2004 pa to eh. Oh. Look, the number of people who attended the Planet Shakers concert in Cebu City is also blessed. Oh, di ba? So, ano pala to? Born again pa. Nakalatang mga to, nagtarantado talaga, lakas makapanloko. So, una, ito, kunin natin ha. So, ito yung post ni Richard Mata. O, di ba? Pati asawa mo, dinadami mo sa fake news mo, di ba? So, ito po yung share po ni Richard Mata. So, ito po yung sa Planet Shakers. Ito. Paras lang, di ba? Ayun, no? Oh. Naka-zoom lang eh. Tama ba? Tingnan. Richard Mata. O, tama ito nga. O, Richard Mata. Lalakihan nga natin para makita nyo. So, ito yung Richard Mata. Okay? Yan. Tapos ngayon, yung sa Planet Shakers, ito po yun. O, naka-zoom lang eh. O, ayan din yun eh. Di ba? Tama ba? O, tama nga. Naka-zoom lang eh. Ayan din yun eh. O, ano para sa parehas o. Ayun, para sa parehas na o. Yan o. O, di ba? Walang iya ka. Tatakbo ka senador, nagkakalat yun ng fake news. Di ba? Hindi mo man lang binerified bago mo i-post sa Facebook mo. Nakatanga talaga to mga to, no? And actually, ganun din po yung nangyari po kanila kay Jason sa at saka kay Greco Bellica. Kay Greco Bellica ako nagtataka, no? Engot din pala eh. Ano, Greco Bellica. Yun na, ito yung post ni Greco Bellica. Oh. So, ito rin po ito yung sa Planet Shakers. Ayan. Basta parehas, di ba? So ngayon mga streetways, no, ano bang sorry, hindi ko pala pakita ko pala, sorry, ito pala yan. Ito yung sa Planet Shakers. Tapos ito po yung post ni Greco Bellica. Ayun. O di ba? Parehas. So alam niyo ba kung anong point ko dito? Kasi ako ako vlogger po ako. 'Di ba? Kapag alam ko pong sablay, hindi ko na po share po 'yan. Kasi mapa-fact check po ako ng vlogger na kalaban ko. Itong mga DDoS po na to, wala na silang pakialam kahit na fake na po yung kahit peke po yung sinishare po nila. Mas importante lang po talaga is mapakita sa mga tao na malakas pa rin po ang hatak ni Duterte sa mga taong bayan. Which is, alam naman po natin na hindi po totoo yun. So, ang nangyayari dito, niloloko nyo sarili ninyo. Isipin nyo lang, di ba, kung gaano kayo katanga sa ginagawa ninyo, parang wala na ba kayong respeto sa sarili ninyo? Di ba? So, alam nyo kung anong point ko dito, mga kababayan. Yung fake news pa nga na pinagkalat po nila, na yung pumunta daw po sa rally po na yan ay 40,000. Ano ba yun? Ito. Share kasi dito sa SMNI. So, alam nyo na naman. Basta SMNI po talaga fake news po yan. Ayun, no? Share ito ng SMNI. Ayan, Hindi, actually, ako, nagtataka na rin ako, itong mga banateros, no? Kung makapag-contempt sila kay Kibuloy, puta, talagang himod puwet, no? Magkano kaya binayad ni Kibuloy sa mga hayop na to, no? And tanong, hindi worth it, kasi hindi nila mapaangat sa service si Kibuloy. Lugi ang bayad sa inyo. Sabi dito, SMNI, 40,000 sa Cebu Indignation Rally. Iginiit talaga, no? Nakakbang ng maisog Cebu na pumatak sa 40,000 ang dagsa ng tao sa Indignation Rally ng mga Cebuano para ilabas ang saloobin laban sa rehimeng Marcos Jr. Mula 4 p.m. hanggang 11:30 ng gabi, ang event na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Ang crowd
estimate na organize ay sa buong duration ng programa kung saan papalit-palit ang mga dumalo. Okay. So 40,000, palusot. Tado tong maisog-maisog na to, no? Sino ba pasimula ng maisog-maisog na yan? Sila Ibi Hugalbot, yung mukhang bangkay, tapos si John Abines na fake news. So ngayon mga babayan, no, ang palusot ng maisog rally dito, yung tao daw po labas-pasok. Di ba? So yung total daw po ng attendees 40,000. For example, di ba ito 10,000 lang yung tao. O merong umalis na 2,000, may pumalit na 2,000. So bali in total 40,000 daw po yung pumunta. So ayun po ang palusot nila doon po sa mga picture na kumakalat na konti po talaga pumunta. Kasi di ba may mga picture po na kumakalat tsaka meron pong mga drone shots na kumakalat na bungal-bungal po yung bungal-bungal po yung venue. So ngayon na palusot ngayon nila Ibi Hugalbot, ang palusot ngayon ng hakbang ng maisog, ay yung mga tao palitan eh. Diba? Well, by the way mga kababayan, no, isang malaking bullshit po yan para sabihin ninyo 40,000. So ibig sabihin nun, hindi nyo kaya maka 10,000. Walang yan, yung rally pa nga lang po nung di ba, yung rally namin doon. Last year ata yun, di ba? O 10,000 yun. Lagpas pa nga, mga 15,000 pa nga ata yun. Tapos yung pinakamalaking rally na ginawa po namin kasama yung Magdalo, ilan pumunta doon? 20,000? Ay, talagang dami talagang tao nun. 20 to 30,000 ata yun. Nakalimutan ko na. Tapos ito, dadayain nyo pa to. Ang point dito mga kababayan, ang makakapagbigay po talaga ng tamang estimate po dyan kung ilan po pumunta sa rally po na yan, police. Kasi po sila po nag-aral po sila ng crowd control. So sabi dito MCPO so Mandawi Mandawi City Police kita nyo, di ba? Pati Mandawi City Police nilalaglag kayo. So yung mayor nyo dyan, kasi mga kababayan yung mayor po ng Mandawi po na yan, DDS, kakalipat na lang po sa PDP Laban. Alam niyo nakakatawa, no? Yung mayor ng Mandawi, kung kailan palubog na yung barko sa lumipat sa PDP Laban. malamang matatalo yan, no? So sabi dito ng Mandawi Police, City Police Office, sabi dito, MCPO successfully delivered security coverage ensuring safety and orderly rally in Mandawi City. Di ba? So the Mandawi City Police Office under the leadership of Police Colonel Julius Sagandoy, City Director, successfully delivered a comprehensive security coverage for the Cebu People's Indignation Rally with more or less 3 to 4,000 crowd estimate held on February 22, 2025. At pasilong sa Paradise Mantawi Avenue, Mandawi. So ang point mga babayan, 4,000 lang pala pumunta. Grabe, no? Alam nyo, nakakataba kasi dito. Okay na yan, yung 3,000 to 4,000. Hindi na po masama yan para sa akin. Mahirap po mag-conduct ng rally. Nasubukan po namin yan. Yung 3,000 to 4,000, hindi na po masama yan. Pero ang pangit kasi dyan, yung niloloko nyo pa sarili ninyo. Yung mag-share kayo ng peking video tsaka peking picture para kunwari madami. Tapos sasabihin nyo pa na 40,000 yung pumunta, ano ba kayo? Parang wala na kayong pakialam kung kayo ba ay masisita or mati-check na nagsisinungaling. Basta ma-deliver nyo lang yung pagsisinungaling. Diba? Parang wala kayong pakialam sa consequences, no? Diba? Pero ang malinaw dito mga kababayan, wala na po talaga. Laos na po ang mga Duterte. Ayun po ang malinaw dito. So yun mga streeters, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa fake news po na nilabas po ng mga Duterte fanatics. Yeah? Kayo ba naniniwala ba kayo na 40,000 yung pumunta? So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, nandiyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.